Sige, mag-start na tayo. Magiging random na yung mga questions unlike before na sunod-sunod siya per topic. Ayan. So, habang nagsasagot tayo, pwede rin kayo magsagot kasama ang inyong mga sketch paper. Okay? Evaluate the algebraic expression y times 2 over x minus 4 plus 2a if y is equals 2, x equals 1, 8 equals 3. Alam niyo, pagdating sa UPCAT, kadalasan sinasabi nila basic lang daw si UPCAT. I think in terms of concept, yes, nagiging mukha siyang mahirap kapag ginagawa lang nilang komplikado yung itsura ng mga equation. Okay, so huwag kayong matatakot. Basta make sure nyo na slowly but surely yung pagsasagot nyo, di ba? Pero of course, mindful pa rin kayo sa oras kasi nga, time pressure pagdating sa UPCAT. Okay? So, sagutan natin to. Normally, ang gagawin ko lang dyan is i-rewrite yung equation. So, y is equal to 2 over x minus 4. Tapos, huwag niyong kakalimutan yung mga parenthesis. Sakit yan ng mga estudyante. Kinakalimutan yung parenthesis. Hanggat maaari, huwag niyong tatanggalin lagi. Okay? And then, slowly, i-insert natin yung mga values. So, 2 over x, diba, sabi? Sorry, hindi pala siya y equals x. Y times. Diba? Wait lang. Yan. Y. Yan. So, ngayon, yung y, palitan na kagad natin. Ano yung value ng y? 2. So, magkakaroon ako ng 2 times 2 over x. Ano yung x? 1. Minus 4 plus 2a. Ano yung a? Ang a ay 3. Okay? So, 2 times, 2 over 1 is 2. So, 2 minus 4. Okay? Plus, 2 times 3 is 6 na kagad. Tama? Ito. Anong unahin natin? Ang gagawin natin dyan, 2 minus 4 muna, which is negative 2. Tama? So, 2 times negative 2 is negative 4 plus 6. The answer is 2. Ayan, meron na sa inyo nagsagot kanina, letter A. 8. Bakit 8? Late ba ako? Number 1 pa lang naman. Okay? So, ayan. Tignan, ang advice ko lang talaga sa inyo, minsan careless lang din talaga tayo as students. Pero, maging careful kayo. Sayang, di ba? Kasi kung sobrang simple lang ng problem pala. Sobrang simple lang, pero na-miss ko yung 1 point. Just because careless ako. Okay? PEMDAS all the way. And then, ayun nga, dun sa YouTube natin, meron din tayong ginawa dong isang basic math crash course. I think yung iba sa inyo na nasa Tara Aral Pilipinas, nire-review din yung basic math crash course. Kasi nga, kung halimbawa mahina yung fundamentals nyo, fractions, decimals, I suggest take time to really review that. Okay? So, clear tayo dito sa number 1. Very straightforward. Okay? So, ang kalaban nyo lang dito is pagiging careless na sana huwag nyong gawin. Okay? How many questions? Siguro mga 6, 5, parang 10. Pero may prepare pang extra na pwede natin gamitin. Okay. If 75% of a number is 12, what is 135% of that same number? Minsan marami pa rin students nalilito sa mga ganito basic percent problem. So, pag sinabi, ganyan, ang ibig sabihin yan, if 75% of a number, so sabihin mo ng f of x ay 12, di ba? Is 12. Ang tinatanong, what is 135% of that number? So, paano natin solve yan? Okay? So, 135% of that number. So, ito yung hinahanap natin. Tama ba? So, ang unang gagawin ko lang dyan, 75% of x ay 12. Paano ba sinusolve ito? Para lang yung, di ba? 0.75 times x is equal to 12. Tama ba? And then, para ma-solve mo yung value ng x, i-divide mo both sides by 0.75. Alam ko na ayaw nyo hanggat maaari ng may mga decimal number. Pero hindi nyo maiiwasan yan, kaya kailangan nyo pa rin aralin. But the other way to solve this is yung 75%. Ano yan in fraction? Ano ang 75% in fraction? Okay. Sabi ni Vic,
How about others? Okay, 75% is 3/4. So, ang suggestion ko, gawin mo na lang siyang 3/4. Tapos, mas madali to, di ba? I-cross multiply mo na lang. So, magkakaroon ako ng 3x is equal to 48. Tama ba? Divide by 3. So, anong value ng x? 16. X pa lang yon. Pero ang sabi, what is 135% of that same number? So, hanapin mo na ngayon, what is 135% of 16? And then, paano mo ito isa-solve? Normal na multiplication na lang yan. Okay? Ano ba ang 135% kapag in-express mo as ano ba? Parang whole number or decimal. Di ba ang 135% kapag in-express mo in decimal, ano lang ba yun? Di ba 1.35 lang yun? Tama? Okay. Kasi anong principle niyan? Kung nandito yung percent, ibig sabihin, nandito lang din yung decimal point. And then, kapag nagko-convert ka ng percent to decimal, i-move mo lang siya to the left. 1, 2, dalawang beses. Kaya naging 1.35. Okay, and then, if you solve this, 1.35 times 16. So, do the math. 1.35 times 16. 30. 3 times 16. 3 times 6. 18, 19, 20, 21. 6, 7, 8, 5, 3, 1, 0, 6, 11, 21.60. Okay? So, ano ba yung nasa choices natin? Ang closest na dyan is, the closest is 21. So, ang sasagot na natin is letter D, dog. Okay? So, may time sa upkat, sakto yung answer, pero kung hindi, choose the closest. Tapos, kung hindi nyo alam, anong letter ang isasagot? Letter C. Na joke lang. Okay? Clear tayo sa number 2. Oh, so, tinatouch pa rin natin yan, yung mga ganyang problems. Common pa rin lumalabas yan. Siguro sa mga first 5-10 questions ng upkat, may mga elementary math. B for blessing daw. Ayan. Okay? Bahala kayo kung anong letter gusto nyo. Basta mas maganda, syempre una, wag muna kayong dapat mag-solve talaga. Okay? Which of these points does not lie on the graph with equation y equals negative 5x plus 4? O ito, madali lang to. Concept ng equation of the line. Alam nyo, yung topic, by the way, isa ko pang tip siguro habang nagre-review kayo. Meron pa kayo isang buwan halos para mag-review. But hopefully, hindi lang kayo nag-start ngayon ha. Kapag nag-aaral kayo ng math, mas maganda na tinatandaan nyo anong topic ba siya. Kasi kapag, alam nyo yan, pag nasa utak nyo, alam nyo siyang, kumbaga, may gawa ng folder. Ito about algebraic expression. Ito about equation of line. So, itong problem na to, equation of line. And, ang gusto kong i-point out lang dito, pagdating sa mga entrance exam, hindi lang upkat. Isa to sa mga kayang-kaya nyo itawid kung hindi nyo alam i-solve. Paano itatawid, sir? More on substitution lang. Basta alam mo yung concept, di ba? Ngayon pala mag-start. Sige, kaya pa yan, habol. Kaya naman nag-review din tayo. Okay, so anong gagawin nyo dito? Pagdating sa mga equation of the line, ang aking suggestion ay mag-substitute lang kayo. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Kapag na-satisfy niya yung equation, ibig sabihin siya ay part nung equation na yun. Okay? So, anong gagawin natin dito? I-check lang natin ito one by one kung tatama ba yan. Pero ang hinahanap natin, alin daw yung hindi tatama. Okay? So, halimbawa, y equals negative 5x plus 4. So, i-check natin muna yung 0, 4. So, hanapin. So, kung ang y ay 4, negative 5 times 0 plus 4, tatama ba to? Tama, di ba? So, hindi letter A ang sagot. Next natin. Negative 5x plus 4. Negative 1, 9 daw. So, 9. Tatama kaya yan? Negative 5 times 1 plus 4. Tatama na ba to? Or letter B na kagad tayo? Pwede rin mag-table of values. Correct. Paanong tatama? Ayan. Ibig sabihin nung tatama, nasa satisfy yung equation. Di ba? Sige. Ano bang representation nitong coordinates na to? Ang representation kasi ng mga coordinates na to, yan yung x at y. Di ba? So, ang ibig sabihin ng 0, 4, yung x ay 0, yung y ay 4. So, ang gagawin mo, i-insert mo yung x dito na 0, i-insert mo yung y dito na 4. Tapos, i-check mo kung nag-equal ba talaga siya. Nagets?
Okay. So ngayon sa letter B, ano mangyayari dito? Negative 5 plus 4, negative 1. So hindi siya equal. So, ibig sabihin hindi tatama itong negative 1, 9. Naintindihan ba? Hindi. Ito, yan. Kaya kapag hindi niyo na masyadong naintindihan yung question, malilito na kagad kayo. Pero ang tinatanong lang naman nito is, kasama ba siya dun sa equation ng line na to? Substitute lang. Sir, positive po dapat yung 9. Anong sagot natin? Letter... Teka lang, negative 1, 9. Ay! Wait. Meron, hindi pa letter B Kasi ang sabi natin dito, negative 1 to, negative 1. Yan, edit lang natin. Sorry. So, dapat ito maging negative 1 plus 4. So, ano ang negative 5 times negative 1? Positive 5 plus 4. So, 9. Positive 9 pa rin pala siya. So, tama to. So, letter B, mali. Letter A, mali. Ano kayang sagot? Letter C naman tayo. Negative 5x plus 4. Check ulit, 1 by 1. Ang y ay 6. Ang negative 5 times x, 2 plus 4. Okay? So, 6, question mark, negative 10 plus 4. So, 6 is not equal to negative 6. Okay, so letter C. So, substitute lang. Kapag equation of the line, madalas, tinatanong, ito bang mga points na to, nasa-satisfy niya yung equation, substitute lang. I-explain ko lang further ito kasi mukhang yung iba sa inyo nalilito. Bakit nagsa-substitute lang tayo? And hindi ko mo sinabi kung substitute, yun na lang pala yun. Mas maganda na iintindihan niyo yung concept. Kasi ganito yan. Isipin nyo, halimbawa lang meron tayong Cartesian plane. Tapos, merong ganitong linya. Okay? Tapos halimbawa, itong equation na to is y is equal to, halimbawa lang, 3x plus 1. Halimbawa lang Tapos, gawin natin, halimbawa, mag-isip tayo ng mga magsasatisfy na coordinates dyan na x and y. Sige nga, gawa tayo ng table of values, yung sinabi ng isa sa inyo kanina. So, halimbawa, kapag ang x value dito ay 0, ano ang value ng y? Anong value ng y? Substitution lang yan. 3 times 0 is 0 plus 1. Bakit naging 4? Mikasa, magiging 1 lang Be careful dun sa 3 times 0. 0 lang yun. 0 plus 1. So, 1. Okay? Etong part na to, hindi na ito yung mismong number 3 Ini-explain ko sa inyo bakit nagsa-substitute lang na pwede nyong gawin. Ano ba yung kinalaman ng equation ng line sa mga coordinates na ito? Okay? So, ibig sabihin, dumaan siya dito sa 0, 1. Okay? Halimbawa naman pag 1 siya, anong value? May echo pa rin. 4. So, ang pinupunto lang nito, kung halimbawa 1, 4 ito, di ba? Kapag nasa-satisfy niya equation na to, ibig sabihin parte siya nung linya na yon. Okay? Kaya, kapag halimbawa nag-substitute ka ng xy, halimbawa somewhere na nandito, hindi niya mapoprove na equal yung equation kasi hindi siya naglalay sa equation na to. Okay? Yun lang yung concept nung kaya natin siya sinasubstitute para ma-check natin kung nasa-satisfy niya yung equation. Okay? So, punta tayo sa next question. Ang concept na to is absolute value. Absolute value kapag may nakikita kayong ganito. Okay? Ano ang concept ng absolute value? Pag sinabi mong absolute, yung mismong value lang, absolute siya. Okay? So, ano bang piecewise function? I think meron. Meron tayong piecewise function sa YouTube. Okay, anong concept, anong meron sa absolute value? Ang gagawin lang natin, i-evaluate natin to, 5 raised to negative 3 minus 1. Ano yung negative 3 minus 1? Di ba ito ay negative 4? Kaya lang, ang sinasabi sa absolute value, ang absolute value ng negative 4 ay 4. So, 5 raised to 4, the answer is 625. So, letter B.
Okay? Kasi nga, ang absolute value ng negative 4 ay simply 4. Kukunin mo lang yung positive lagi. Okay? Ito, very straightforward. Okay, next. Number 5. Sige. Ito. A company, so problem pero simple lang dito. A company was able to increase its profit by 13%. I-upload natin mamaya. By 13% from January 2024 to March 2024. And by the time 2024 is about to close, it further increased its profit by 12% compared to March. So yung 12% increase ay compared saan? Sa March, hindi sa January. So ang tanong, what is the profit increase of the company as it closed the year versus the beginning of the year? Oh, ano kaya sagot dyan? Paano natin sasagutan yan? So isipin nyo lang parang ganito siya. January, tapos ito yung March, tapos ito yung December 2024. So from January to March, nagka-increase yung profit nila ng 13%. Pero from March to December, nag-increase pa siya ng 12% pa. Pero ang tinatanong sa atin, ano yung from January diretso pa December? So ilang percent lahat ang in-increase? Nag-increase ka from Jan to March ng 13, March to December ng 12, ilang percent lahat? Okay, 25%. Ang 25%, mali yan. So, dyan, pwede kayong magkamali sa UPCAT. So, simpleng problem lang siya, pero medyo patibong siya. Ang percentage na ganyan, hindi siya additive. Okay? Tandaan nyo lang, ang konsepto ng percent ay, ang ibig sabihin kasi ng cent na yan is per 100. Okay? Yan ang ibig sabihin ng percent. Okay? Per 100. And para mas madalian kayo sa concept ng percent, ang suggestion ko sa inyo, lagi lang kayo mag-isip ng base 100. Okay. Ang 100, 'di ba? Ang 100 kapag nag-increase ako ng 1%, ilan 'yon? O mag-example lang muna ako. Ang 100 kapag nag-increase ako ng 1%, ilan 'yon? 100 magiging ano? 101. Tama ba? Okay. Okay. And then, kapag i-relate ko ito dito sa problem, ang gagawin ko dyan, mag-set ako ng value such that, halimbawa, yung profit nila is 100 sa simula ng taon. Halimbawa lang, 100 pesos. Ganyan ako nag-iisip lang ng mga problem ganyan ko siya sinasimulate sa utak ko para mas madali nyo siya maintindihan. So, from January, nagsimula siya ng 100 pesos na profit. Pagdating ng March, ano na yung profit niya? Kung nag-increase ng 13%. From 100, magiging 113 pesos. Tama? So ito, very straightforward na from 100 to 113 pesos, kaya siya 13%. Kaya lang, tandaan nyo na yung increase ng 12% dito, hindi na siya galing sa 100. Ang basis na niya is yung 113. So yung 113, dadagdagan pa natin ng 12%. 12% ng ano? 12% ng 113 din. Kasi ang basis mo na is yung 113. Kasi tingnan nyo kung nag-increase lang kayo ng 12%, hindi yan basta-basta 113 plus 12 pesos. Hindi yun ganun. Okay? And then, ang pinakamadaling paraan dyan, para isolve ito, yung 113 na pinaka-base na natin, starting point, di ba? Ang gagawin nyo lang is i-times nyo ng 1.12. Okay? Kasi nag-increase ka ng 12%. So, ano ang 113 times 1.12? Sige nga, try nyo itong 113 times 1.12. Paano nyo ita-times yan? So, 113. Sige, pakita natin. 113 times 1.12. 2 times 3, 6. 1 times 2, 2. 1 times 2, 2. 3, 1, 1. 3, 1, 1. 6, 5, 6, 2, 1.
126.56. Okay? O, tres. Nabitin lang yung sagot mo. 126.56, hindi 126.52. Okay, ngayon, nagets nyo na? So, from 113, tumalon na ako to 126 pesos, 0.56. So, ngayon, ito na yung question. Kung ikukumpara ko ang 126 noong December, ikukumpara ko na siya doon sa January na 100, ano na yung jump nito? Ano na yung jump niyan? Yan na yung 26 or 27%. Kaya ang sagot natin is letter D. Saan ang galing daw yung 1.12? Saan galing ang 1.12? Kasi yung 0.12 na yun, yun yung nagre-represent sa 12%. Okay? So, meron akong basic math crash course na nasa YouTube. Pwede nyo rin panoorin yun. Hindi ko alam kung anong lesson yun, pero parang maybe lesson 3, lesson 4. Mga word problem siya tungkol sa percentage. Kasi ito yung mga basic din ng percent eh.